Minsan alam mo lang na ipinanganak kang gawin ang isang bagay at handa kang labagin ang kahit anong patakaran para magawa ito. Si Zach Milligan ay daredevil na lumabag sa mga patakaran ng pag-akyat ng bundok at natapos ang ilang matitinding stunt gaya ng makikita mo ngayon. Palaging salungat si Zach sa nakasanayan hanggang sa dumating ang kanyang nakakatakot na huling sandali. Mula nang maramdaman niya ang tawag na umakyat sa edad na 18 at tumira ng 13 taon sa mga kuweba, ang determinasyon at pagmamahal niya ang nagdala sa kanya bilang world-class climber at kahangahangang alpine skier. Ito rin ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Paborito niyang lugar ang Yosemite National Park sa California, kung saan napatunayan niyang hindi niya kayang balewalain ang tawag ng pag-akyat. Hindi lang siya basta umakyat, si Zach ay isa sa mga unang matapang na nag-ski pababa sa nagyelong tuktok ng Half Dome. Kaya mo bang umakyat sa nagyelong bundok gaya ng matapang na ginawa ni Zach Milligan? Paulit-ulit na ginawa niya ito. Isipin mong umaakyat ka sa magagandang bangin na libu-libong talampakan ang taas mula sa lupa. Ang pumipigil lang sa pagbagsak ay ang gamit mo sa pag-akyat, matibay na kapit at matinding pagnanais na mabuhay. Ang malamig na hangin ay humahampas sa iyo habang kumakapit ka sa mga gilid na karamihan sa tao ay hindi man lang kayang hawakan, lalo na ang akyatin. Nanginginig at nangingatal ka, hindi dahil sa lamig. Nanginginig ka sa takot sa bangin sa ibaba. Siguradong kamatayan iyon. Nanghihina ang tuhod mo habang umaakyat ka paakyat. Umakyat ka patungo sa tuktok na ang tanging gantimpala ay ang pangakong makakakita ng napakagandang tanawin at ang tagumpay na alam mong ikaw at ikaw lang ang nakasakop sa tuktok na ito. Ngunit madalas ang paglalakbay upang sakupin si inang kalikasan ay maaring maging nakamamatay gaya ng makikita mo ngayon. Ang Yosemite National Park ay kilalang lugar para sa mga naghahanap ng kilig sa pag-akyat. Nag-aalok ito ng mga tanawin na parang larawan, mailap na kalikasan at pagkakataong subukan ang iyong sarili lampas sa iyong kakayahan para mabuhay. Dito natuklasan ni Zach Milligan na sa kaibuturan niya, ipinanganak siyang umakyat. Samahan ninyo kami sa masusing pagtalakay sa buhay at kamatayan ni Zach Milligan, ang matalino, suwail at mapangahas na adventurer na labis na mamimiss ng mga nakakakilala sa kanya, ng komunidad ng mga umaakyat at lalo na ng kanyang mga mahal sa buhay. Si Zach Milligan ay lalaking handang harapin ang panganib ng pamumuhay sa kalikasan. Sa madaling salita, isa siyang tunay na mandirigma. Nakakagulat, hindi naman interesado si Zach sa pag-akyat o sa kalikasan nung bata siya. Pagkatapos ng high school, nagtrabaho si Zach bilang apprentice ng electrician. Nababat si Zach sa isang abalang schedule, nagtatrabaho ng 60 oras kada linggo. At pagkatapos, sa isang tila normal na araw, tuluyang nagbago ang buhay ni Zach na pumunta siya para magpagupit ng buhok. 18 taong gulang si Zach nang nasa barberya siya. Napansin niya ang poster ng Half Dome sa dingding at nagbago ang mundo niya dahil sa lugar na yon na hindi pa niya nakikita. Nakakita ako ng larawan ng Half Dome sa barberya at naisip ko kung saan yon. Alam kong kailangan ko talagang atyatin yon, sabi ni Zach. Alam niyang kailangan niyang maghanap ng paraan para makarating at akyatin ang malaking bangin na yon. Matapos ang karanasang ito, nagpasya si Zach na maging rock climber. Ayon kay Zach, pumunta ako sa Mountain Venture sa Atlanta at nakita ko ang litrato ni Peter Croft na mag-isang umaakyat sa rostrum. At doon nabuo ang lahat. Kung ano man yon na ako ngayon. Minsan alam mo lang na para ka sa isang bagay at kahit interesado siya sa Yosemite at Half Dome, ibang bundok at sitwasyon ang magiging dahilan ng maagang pagkamatay ni Zach. Kaya bumili si Zach ng 50 metrong lubid, isang solo climbing belay device, mga hex, stoppers, at isang set ng rigid stem friends. Kung di ka sanay sa rock climbing, ang mga gamit na ito ang tumutulong umakyat ng ligtas. Ang belay device ay nagsisilbing pamalit sa climbing partner. Pwede kang magbelay mag-isa kahit walang kasama. Ang hexes at stoppers ay parehong passive protection na nilalagay sa bitak at masisikip na parte ng bato. Ito talaga ang magliligtas sa iyo kung mahulog ka. Ang rigid stem friends o kemming devices ay may kem na mas mahusay sumuporta sa bigat mo para hindi ka mahulog pababa ng bangin. Kaya, gamit ang lahat ng kailangan, nagsimula si Zach sa susunod na bahagi ng paglalakbay niya para maging bihasang rock climber.
Dahil sa kanyang walang sawang tiyaga, natutunan ni Zack na umakyat mag-isa sa pamamagitan ng paglilid ng mag-isa sa bawat seksyon ng ruta, isang bahagi ng pag-akyat na tinatapos sa isang dire-diretsong pagsampa. Sa unang season niya, nakumplito niya ang mahigit sa 100 pag-akyat. Para mas kahanga-hanga ang nagawa niya, inakyat din niyang pababa ang bawat isa rito. Mas mataas pa ang kanyang pagmamahal sa pag-akyat kaysa sa mga bundok. Tulad na may isip mo, ang pagbaba sa isang bangin ay mas mahirap ng sobra kaysa sa pag-akyat paakyat. Kung ang pag-akyat paakyat ay gumagamit ng concentric na galaw ng mga kalamnan tulad ng pull-up, ang pagbaba naman ay nangangailangan ng eccentric na paggamit ng mga kalamnan mo. Ibig sabihin, kailangang humaba ang mga kalamnan mo habang may tensyon. Mas kailangan ng kontrol, lakas at determinasyon ang pagbaba, kaya mas pinagbubuti nito ang kakayahan mo kaysa sa pag-akyat. Ano man ang mangyari, may layunin si Zack Milligan at walang makakapigil sa kanya makamit ito. Dahil sa tindi na pagmamahal ni Zack sa sport, hindi niya mapigilan ang pagdanais na umakyat ng anumang pader. Madalas siyang pumunta sa Sand Rock sa Alabama, Tennessee Wall sa Tennessee at Looking Glass sa North Carolina. Kailangan niyang mapalapit sa mga pangunahing destinasyon ng pag-akyat para mas mahasa ang kanyang kakayahan. Noong siya ay 19 na taong gulang, nagpasya siyang lisanin ang kanyang home state na Georgia at lumipat sa kabilang panig ng bansa sa Denver, Colorado. Dito, nagtrabaho siyang elektrisyan, pero ito ay paraan lang para maabot ang tunay niyang layunin, malampasan ang mahihirap na ruta ng pag-akyat. Ang Colorado at ang mga kalapit na lugar ay nagbigay ng mas maraming oportunidad kay Zack na makapag-akyat ayon sa kanyang kagustuhan. Ito ay isang hakbang na mas malapit sa bundok na pinagbulan ng lahat sa Yosemite National Park, ang Half Dome. Malapit sa tinuluyan niya, natuklasan ni Zack ang napakagandang El Dorado Canyon. Ngunit may iba pa siyang nadiskubre. Nadiskubre rin niya ang hilig sa free solo climbing. Ang free solo climbing ang pinakamapanganib na uri ng pag-akyat ng bundok dahil umaakyat sa mga bangin ang mga tao gamit lang ang sariling lakas at tapang nang walang anumang proteksyon at kaunting tiyok para hindi sila ihatid ng pawisang mga daliri sa maagang kamatayan. Malamang narinig mo na si Alex Honnold at ang dokumentaryong Free Solo tungkol sa matindi niyang pag-akyat sa Half Dome nang walang lubid o gamit sa pag-akyat. Ilan lang ang nagfa-free solo climbing dahil isang mali lang maaaring ikamatay o magdulot ng grabeng pinsala. Pwedeng sabihing kalokohan ang isugal ang buhay, pero may saya sa paglapit sa bingit ng kamatayan at biglang tumakbo palayo kapag sumagot ito. Pero may hangganan ito dahil darating ang araw na haharapin mo si kamatayan. Patuloy sinusubukan ni Zack ang kapalaran niya. Kung tingin mo ay baliw ang umakyat ng walang lubid, mas matindi si Zack dahil nag-on-site soloing siya. Umakyat siya ng walang alam o plano sa ruta. Ginawa niyang on-site solo ang 5.7 Bastille Crack at ang 5.7 Osiris sa Lumpy Ridge. Kinailangan ni Zack gumamit ng mga teknik na sanay na siyang gamitin gaya ng pag-jam ng kamay at finger cracks kapag masyadong malit ang siwang para mapasok ang buong kamay. Gayunpaman, mas naging mahirap na hamon ang Osiris para sa kanya. Sabi nga ni Zack, may off-widths yun at yun ang unang beses kong naranasan ang wide climbing. Nang mag-solo ako, natutunan ko ang kaya kong kontrolin ng sarili at hindi ako takot sa taas. Sa puntong ito, napagtanto ni Zack na may tapang siyang umakyat nang walang anumang suporta, pero gusto pa rin niya ng mas matinding hamon. Walang hanggan ang kagustuhan niyang mapagtagumpayan ang imposible. Sa Amerika, ginagamit ng mga umaakyat ang Yosemite Decimal System para sa rating ng pag-akyat. Ang Class 1 trail ay patag at madaling lakarin, habang ang anumang gradong nagsisimula sa 5 ay nangangahulugang bangin na kailangang akyatin. Ang 5.1 hanggang 5.4 ay mas madaling akyat na kayang subukan ng mga baguhan. Kapag nagsimula ka nang mula sa lampas 5.5 hanggang 5.15, mas nagiging mahirap na ito at ito ay inirerekomenda lamang para sa intermediate hanggang master na mga umaakyat. Pagkatapos, may WI grading system tayo na tumutukoy sa pag-akyat sa yelo na nag-iiba depende sa panahon. Ang WI-1 ang pinakamadali habang ang WI-8 ang pinakamahirap sa lahat. Bakit mo kailangang malaman ang tungkol sa winter grading system? Dahil ice climbing ang susunod na malaking hamon ni Zack at kalaunan ang kanyang pagbagsak. Noong 1979 bumalik si Zack sa Atlanta, Georgia para bisitahin ang matagal niyang kaibigan at may-ari ng Mountain Ventures na si Doug Peterson.
Nagtanong siya tungkol sa ice climbing. Dahil kilala ni Doug ang tibay at tapang ni Zack sa pag-akyat, masaya niyang ipinahiram ang personal niyang gamit at crampons para sa dagdag na kapit sa madulas na lugar. Noong araw na yon, sumakay si Zack sa sedan at nagmaneho papuntang North Carolina para subukan ng pag-akyat sa yelo. Agad siyang nahumaling. Kinabukasan, bumalik siya sa Mountain Ventures, bumili ng gamit sa pag-akyat sa yelo at nagmaneho papuntang Silverton, Colorado na kilala sa world-class na ice climbing routes. Sa unang ligo ng kanyang pag-akyat, nag-free solo siya sa 1,200 talampakang Wiapat Stairway to Heaven kaya tinawag siyang Georgia Ice. Nang subukan ni Zack ang pag-akyat sa yelo, sabi niya, "Alam kong para sa akin ito." Ano ang natutulak sa isang lalaki na mag-free solo sa mga mapanganib na akyat na ganito? Dahil ba ito sa pakiramdam ng pagsuway? O ginagawa ba ito para lang sa matinding pananabik ng pamumuhay sa literal at matalinghagang bingit? Sabi ng ilan, habang mas napapalapit ka sa kamatayan, mas lalo mong pinahahalagahan ang buhay. Sinabi ni Aaron Jones, gabay sa pag-akyat at kasamang umaakyat ni Zack, siya lang ang kilala kong mas lumalala kapag may talina. Sa mga taglamig ng 2006 at 2007, nanirahan sila sa mga kuweba ng Yosemite. Sabi ni Jones, mukhang matutumba si Zack mula sa pitch kahit na nasa parehong lugar lang siya na inakyat niya ng walang tali. Ayon kay Zack, para itong meditasyon habang gumagalaw. Ginagawa niya ito dahil pakiramdam mo ay konektado ka sa Diyos. Para akong nasa isang mahiwagang lugar. Ang motibasyon niya ay malinaw na nagmula sa isang holistikong pananaw. Sa palagay mo, sulit bang panganib ng extreme sport na ito? Si Zack Milligan ay siguradong taong taliwas sa nakasanayan. Ayaw niyang nagpapalitrato at hindi niya pinadodokumento sa media ang kanyang mga tagumpay sa pag-akyat at pag-ski sa loob ng maraming taon. May ilan na nakakita kay Zack na medyo hirap makisalamuha at madalas siyang nakaka-offend ng tao sa simpleng pagbukas lang ng kanyang bibig. Tinawag siyang hater sap ng mga climber na hindi siya gaanong kilala pero alam ng malalapit sa kanya na totoo lang siya sa sarili. Sinabi ni Zack na siya ay mayabang at mapanlait sa sarili. Sabi ng iba, ako raw ay brutal, tapat, lahat ng yon. Isa sa matagal na niyang kasama sa pag-akyat, si Gene Redell, inilarawan siya bilang nagbibigay ng pananaw na minsan ay matindi, madalas pinag-iisipan, laging kalkulado at kadalasan ay tinatanggap. Ang kakaiba niyang pagkatao ay lumalabas kapag naririnig mo ang ilang kwento tungkol sa kanyang buhay. Ikinuwento ni Chris Van Leuven, ang manunulat na sumulat tungkol kay Zack at personal na nakakilala sa kanya, na minsang sinabi ni Zack na nag-free solo siya sa Stexa Lake sa Yosemite nang walang saplot. Ayon kay Chris, si Zack ang paborito niyang kasama sa pag-akyat at matalik na kaibigan. Sabay nilang nilampasan ang mahihirap na ruta gaya ng 2,000 talampakang 5 tuldok, 10 North Buttress of Middle Cathedral, isang matarik na pader ng maluluwag na bato sa Yosemite. Inyakyat din nila ang Kilkilabis, isang multi-pitch na 5.2 na matatagpuan din sa Yosemite Valley. At naroon ang kwento kung paano siya tumira sa iba't ibang kuweba sa Yosemite Valley sa loob ng 13 taon. Matapos mag-free solo sa 1,200 talampakang Y4 Stairway to Heaven noong 1900 at 1999 at matuklasan ng kanyang pagmamahal sa ice climbing at isabuhay ito sa Colorado, nagpatuloy si Zack papuntang kanluran sa Yosemite. Sa tindi ng init ng tag-init at mag-isa si Zack, kaya ipinagpatuloy niya ang pag-akyat na siya niyang magaling gawin. Masaya siyang umakyat sa mga rutang hindi pa niya alam ang mga pangalan at nagkampo sa piling ng malalaking bato habang nagluluto ng mga simpleng pagkain sa camping stove. Naghanap siya ng trabaho roon para kumita at ipagpatuloy ang hilig. Sa marangyang Ahwahnee Hotel na matatagpuan sa Yosemite, gayunpaman, hindi nagtagal ang trabahong ito. Si Zack ay palaging nahuhuli sa pagpasok sa trabaho, umiinom habang nagtatrabaho at sa huli ay natanggal siya. Itinapon pa nga niya ang isang garapon ng pulbos na panlinis ng pinggan sa kanyang manager. Sa termination letter niya nakasulat, pinakamabilis na tagahugas ng pinggan na nakita ko, pero siya rin ang pinakamasamang empleyadong nakita ko. Huwag muling tanggapin. Dahil dito, naging tagapaglinis siya para sa Yosemite Park's cleaning service Best Bet. Ayon sa kanya, naglinis siya ng mga bintana, nag-install ng mga carpet at nilinis din ang mga ito. Ginagawa niya ito para matustusan ang sarili at kumita habang umaakyat sa matataas na ruta ng parke kasamang mga agila. Ginawa niyang kahanan ang kagubatan ng Yosemite Park at nanirahan siya sa mga kuweba sa loob ng susunod na 13 taon.
Gabi-gabi, naghanap siya ng bagong pwesto para iwasan ng mga park ranger at mas ma-enjoy ang tanawin habang nagpaplano ng mga ruta paakyat sa matatarik na bangin sa paligid. Sa panahong ito sa Yosemite, nakamit ni Zack ang napakaraming karanasan sa pag-akyat, mula pagiging eksperto hanggang maging master na mag-uukit ng pangalan sa kasaysayan ng Yosemite National Park. Matapos manirahan sa kagubatan at sa sasakyan, lumipat si Zack sa bahay ng kaibigan at tumira roon ng 3 taon. Habang nakatira siya sa Yosemite National Park, doon niya nakilala ang magiging kasintahan niyang si Kristen Anderson. Sinabi niya na si Zack ang pinakakawili-wiling taong nakilala ko. Na-inlove agad ako sa kanya nung una naming pagkikita nung 2004 sa unang tag-init ko sa Yosemite. Utang ko kay Zack ang pagpapakita sa akin ng mga kaya kong gawin. Hinamon at itinulak niya ako lampas sa inaakala kong limitasyon, kaya naging mas mahusay akong umaakyat. Nagsimula lang silang mag-date noong 2011, pero ginugol ni Zack ang karamihan ng mga huling taon niya sa Yosemite kasama siya, nakatira sa maliit na bahay sa kanlurang bahagi ng park. Kabilang sa mga highlight niya ang mahigit 20 ulit na pag-akyat sa regular northwest face ng Half Dome, kabilang ang mag-isa niyang mabilis na pag-akyat sa loob ng 2 oras at 37 minuto. Nang inakyat niya ang 1,680 talampakang WE5 Widow Stairs na ruta sa Yosemite noong 2016, sinabi niyang madali lang yon, pero napakaganda. Astig na pag-akyat yon. Ipinapakita nito ang kanyang napakalaking talento at ang kanyang kakaibang, hindi mapigil na ugali na laging naghahanap ng panibagong hamon. Hindi lang ito tungkol sa hamon at pakikipagsapalaran sa pag-akyat. Si Zack ay naging tampok sa mga balita sa buong mundo nang isa siya sa 3 nag-ski pababa ng Half Dome sa kasagsagan ng taglamig. Ito ay isang kakaibang gawain na hindi pa nagagawa noon at naidokumento nila halos lahat ng pagbaba nila. Kung nakapunta ka na sa Yosemite National Park, alam mong kahanga-hanga ang tanawin doon. Dahil sa matatarik na bangin na umaabot sa ilang libong talampakan ng taas, pangarap ng mga umaakyat at hiker ang kabundukang ito. Ang tuktok ng Half Dome ay isa sa mga bundok dito na lubos na kahanga-hanga at kamangha-mangha sa sinumang makakita. Dito nagsimula ang lahat para kay Zack Milligan nung araw na yon sa Barberia. Sikat ang tuktok na ito dahil sa natatangin nitong hugis. Mayroon itong 3 makinis at bilugang dalisdis na parang hinati sa gitna na bumubuo ng matarik na bangin na tila tahimik na tumatawag sa mga bihasang umaakyat upang subukan ang kanilang tapang. Ang Half Dome ay umaangat ng 4,737 talampakan mula sa Yosemite Valley sa taas na 8,844 na talampakan mula sa antas ng dagat. Isa ito sa pinakahinahangad na akyatin ng mga hiker at rock climber. Ang nakakatakot na granite slab na ito ay kilalang destinasyon at isa sa pangunahing lugar sa mundo para sa mga rock climber. Pinakamadaling umakyat sa Half Dome ay kumuha ng permit at mag-hiking gamit ang mga kable. Pero nasaan ang saya doon? Ang pinakakapanapanabik na paraan ay umakyat diretso sa matarik na pader ng bangin. Para sa hindi naghahanap ng kapahamakan, ibang tindi ang Half Dome. Ang huling sangkapat na milya ng dome ay kailangan ng permit at kailangang akyatin ang 400 talampakan sa cable route para marating ang tuktok. Hindi ito ang tuktok na dapat mong maliitin. Noong ika-21 ng Pebrero, 21, sina Zack Milligan at ang kanyang kaibigang si Jason Torlano ay gumawa ng kasaysayan bilang unang mga tao na nag-ski mula sa tuktok hanggang sa lambak. Ang mas lalo pang nakakabaliw sa paglalakbay pababa ng Half Dome ay siguradong hindi ito isang ski descent. Ang pinakabanayad na dalisdis ay isang 45 hanggang 60 degreeng granite na pader na halos hindi makapitan ng nyebe. Kahit na ganon, napaniwala ni Jason Torlano, ang lalaki sa likod na nakakabaliw na proyekto, sina Zack at ang kameraman na si Eric Rasmussen na sumama sa kanya sa mapangahas na pakikipagsapalaran na ito. Para makarating sa ibaba, kinailangan ng 3 ng higit pa sa simpleng pag-ski. Kilala ito bilang ski mountaineering, isang kombinasyon ng pag-ski, pag-rappel at pag-akyat para makababa ng buo. Kailangan dito ng maraming kasanayan, tiyaga at alinman sa tapang o katangahan. Ikaw ang pumili. Sabi nga ni Rasmussen, hindi ito maganda. Ang mahalaga ay makababa kang buhay. Sa kabutihang palad, handa ang kuponan sa anumang hamon at sinamantala nila ang pambihirang pagkakataon ng magandang panahon noong araw na yon sa huling bahagi ng Pebrero. Tinawag nilang Bushido Gallery ang napiling ruta hango sa kodigo ng karangalan ng mga samurai. Ang Bushido ay nangangahulugang landas ng mandirigma. Sa kabutihang palad, ang mga manlalakbay na ito ay mandirigma sa sarili nilang paraan.
Si Jason Torlano, leader ng grupo, ay ama ng 4 at volunteer medic sa war zone sa gitnang silangan dahilan ng kanyang tapang sa ganitong paglalakbay. Lumaki siyang parang taga Yosemite kaya kabisado na niya ang mga nangyayari roon. Matarik at lantad ang ruta kaya kinailangan nilang tiyakin na tama ang mga kondisyon. Kung hindi, madali silang madulas at mahulog hanggang ikamatay. Sa kabutihang palad, ligtas na nakababa ang dalawa mula sa 4,600 at 40 talampakang pagbaba kahit nangiinig ang kamay at pagod ang binti. Sinabi ni Zach sa matalik niyang kaibigan na si Chris Van Leuven, nasa sitwasyong hindi ako makaliligtas, hindi ako dapat naroon sa Half Dome. Hindi naman talaga ako tunay na skier. Sa kabutihang palad, ang kanyang tibay ng loob ang nagligtas sa kanya sa pagkakataong ito. Noong panahong naganap ang malaking tagumpay na ito, hindi alam ng mga kaibigan at pamilya ni Zach Milligan na mawawala siya makalipas ang halos 2 taon. Nagsimula ang huling araw ng kanyang paglalakbay sa Alberta Rockies sa climbing route na Polar Circus. Sa itaas ng Icefields Parkway, dinarayo ng ice climber ang Polar Circus route para sa matinding pagsubok sa kakayahan. Ang multi-pitch climb na ito ay umaabot sa matinding taas at nangangailangan ng mataas na technical na kakayahan habang inaakyat ang nagyelong muka ng Cirrus Mountain. Bawat pitch may bagong hamon mula unang paglalakad sa bangin hanggang sa huling akyat sa pensil, 150 talampakang malayang nakatayong yelong hugis lapis na may rating na WI6. At tila hindi pa yon sapat, dagdag hirap pa ang ribbon section dahil sa nakalaylay na yelo at mapanganib na puwang. Dapat lang subukan ng mga veteranong umaakyat ang malamig na pakikipagsapalaran ito dahil manipis ang pagitan ng kasabikan at panganib. Ang matitinding kondisyong ito ay perpektong akyatin para sa gaya ni Zach Milligan. Sinimulan niya ang huling pag-akyat noong Pebrero 10, 2023 sa gitna ng nagihilong temperatura at mga bundok na may niebe. Si Zach ay nasa pamilyar niyang mundo. Malamang handa si Zach dahil malawak na lugar na madalas magkaroon ng avalanche ang Rockies, walang makapaghahanda sa pagbagsak na naranasan niya noong araw na yon. Ang pag-akyat sa nagyayelong bundok ay puno ng hamon na kailangan ng ice pick, crampon at gamit para maiwasan ang pagdulas at panganib ng kamatayan. Ang huling bahagi ng pag-akyat ay hindi biro, isa talaga itong yelong nakatayo ng mag-isa. Pero si Zach dahil sa kanyang katigasan ng ulo ay nagpatuloy pa rin. Biyernes noon at sa pagtatapos ng araw, nagsimulang maginala ang mga park ranger. Nakita nila ang kotse ni Zach na walang laman sa parking lot. Nagtipon ng search team dahil bawat segundo ay mahalaga sa nagyelong lugar. Maaring tumagal lamang ng 10 hanggang 20 minuto bago magka-hypothermia sa ganitong kalamig na temperatura, kaya para sa mga ranger, nagsimula na ang karera laban sa oras. Pero masasayang din ang kanilang pagsisikap. Sa isa sa matataas na bahagi ng kanyang pag-akyat sa yelo, bumagsak si Zach Milligan na 42 taong gulang at ito ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Nagpatuloy ang paghahanap sa lupa pero isang drone ang nakakita sa kanyang katawan kinabukasan na nagkumpirma sa kinatatakutan ng lahat. Kung patuloy mong kinakatok ang pintuan ng kamatayan, darating ang oras na ito'y bubukas. Di naglaon, kinumpirma ng kapatid niyang si Martha Milligan Hart ang malungkot na balita sa Facebook. Sinulat niya, siya ay isang world-class na climber, kahangahangang alpine skier, may talento sa musika at napakatalino. Kaya niyang magkwento ng lubang nakaaliw at gawing nakakatawa ang halos kahit ano. Mamimiss siya ng labis na hindi kayang ilarawan ng salita. Ano nang nangyari sa batikang climber na mapangahas na ito? Dahil walang nakakita sa kanyang pagbagsak, ito lang ang alam nating katotohanan habang tinatalakay ang pag-akyat na iyon. Ang Polar Circus ay madalas gumuho ang niebe at bagaman walang kumpirmadong ulat, alam nating mas komportable si Zach sa pag-akyat ng walang lubid kaysa may lubid. Nakagawa na siya ng ilang free solo sa ice climb kaya malamang kabilang ito sa bucket list niya. Ayon sa ulat ng Parks Canada, nahulog siya mula sa isa sa mahihirap na upper pitches ng Polar Circus. Kung siya man ay nabigla ng avalanche o nabali ang hawak niya sa yelo, alam nating ginugol niya ang huling sandali sa mahal niyang pag-akyat sa mapanganib na lugar. Ang huling iniisip ba niya ay ang kanyang pamilya, ang kanyang kasintahan habang siya ay bumabagsak pababa? Tahimik kaya ang kanyang isipan at payapa ang kanyang mga iniisip dahil madalas niyang tawagin ang pag-akyat bilang kanyang meditasyon? Kinumpirma ng kanyang kapatid na si Austin Milligan na walang isasagawang autopsy at ang kanyang pagkamatay ay itinuring na isang aksidente. Labis ikinagulat at ikinalungkot ng lahat ng nakakakilala sa kanya ang balita.
Si Zack ay isang prangka, tapat, masipag na tao at isang napaka-dedikadong atleta. Nagdadala siya ng katapatan at saya sa lahat ng tao sa paligid niya at mayroon siyang tunay na pagkatao na hindi naghahanap ng atensyon. Si Kristen Anderson, kasintahan niya mula 2011 ay nagbahagi ng paborito niyang mga alaala kay Zack. Sabi niya, nag-iiba si Zack tuwing umaakyat sila ng bundok at pinakamahalaga sa kanya ang mga alaala ron. Ang paborito kong mga araw, kasama siya ay yung gigising kami ng 3:00 ng madaling araw. Tumatakbo kami sa matataas na gulod ng Sierra, ninanamnam ang araw at hangin. Bukod sa pag-akyat, nagbibigay siya ng kakaibang pananaw sa mundo at siya rin ang taong kaya kong kausapin ng matagal. Sabihin mo na ang gusto mo kay Zack Milligan. Malinaw na nag-iwan siya ng hindi malilimutang bakas sa mga tao sa paligid niya at dinala niya ang extreme sports ng rock climbing at ice climbing sa panibagong antas. Sa huli, nagbuwis siya ng buhay. Pero hindi nito nababago ang tapang niya. May kanya-kanya tayong pananaw sa buhay. Gagawin mo rin ba ang ginawa ni Zack na sumubok sa panganib? Sabihin ang iyong opinyon sa komento.